Hello guys, good evening. So today is Monday, September 1, 2025. So guys, eto may nag-request lang sa akin, no? Through chat lang, through messenger. At ito yung kaibigan ko, kumpare ko na talagang hindi ko mapaghindian, no? So guys, actually patulog na sana ako sa ngayon. Nag-request yung kumpare ko, no? Na gusto niyang i-discuss ko about dito sa bring happiness seas in the world. Yon. Ito yung para sa mga seaman, no? Bring happiness seas into the world. Okay. So guys, ganito yan. Actually, especially ito gusto ko i-address to guys doon sa mga sima namin, no? Hindi lang sa amin, kundi sa lahat. Guys, lagi nyo lang tandaan, no? Anyway, pre, maraming salamat, no? At inopen mo sa akin to. So, gusto ko lang tapusin din itong ngayong gabi para na sa ganun, wala na akong iniisip pa, no? Wala na akong iniisip pa na babalikan kung ano yung mga request. So, pre, ito yung kasagutan doon sa katanungan mo. So, doon sa mga marino natin, no? Ito ay pinapatungkol para sa marino natin. So, lagi lang natin tandaan, no? Tayo ay lumisan. The reason why you are living for the sake of your family. Tama ba yon? So, ayan guys, yung tinatawag natin, ang profession natin ay magtrabaho, no, sa barko. So tapusin natin yung tinatawag natin na kontrata kung saan tayo pumipirma. Guys, ang contract, lagi niyong tandaan, napakadali lang. Kahit sabihin natin 6 months to 9 months, napakabilis lang matapos ng kontrata guys, lalo na kung ito ay gagawing mong magaang para sa sarili mo. So, ibig sabihin yon, dyan tayo guys sa barko, nagtatrabaho tayo. Katulad nga ng sinabi ko, ang kadahilanan kung bakit tayo nagtatrabaho ay para sa kapakanan ng ating mga pamilya. Okay, so meaning, wag nating gawing komplikado guys ang pagtatrabaho natin sa barko. So, gawin natin guys, para ma-tune natin ang isipan natin, lagi natin bigyan ng magandang inspirasyon ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Okay? So, nagtatrabaho tayo sa barko, na andun yung tinatawag na masaya ka sa ginagawa mo. Okay? Masaya ka sa ginagawa mo at nakakatulong ka sa kapwa mo marino on board dahil meron kayong tinatawag na teamwork. Ayun lang lagi yun eh. At the same time, napag-aaral mo ang mga anak mo, napuprovide mo, no? Napuprovide mo yung mga pangangailangan ng pamilya mo. Ayan ay isang magandang karangalan para sa iyo bilang isang marino na kung saan nagtatrabaho sa barko. Kaya nga guys, lagi nyo lang tandaan, especially yung mga naka-onboard ngayon, mapalad kayo, may maganda kayong trabaho, no? Marami sa atin na mga marino natin, ginapos na ng karamdaman. Meaning to say, hindi na sila nabigyan ng chance para na makabalik sa barko dahil nga sa mga tinatawag na unfit to work sila. Kaya guys, doon sa mga naka-onboard, huwag nating gawing komplikado ang buhay. Magtrabaho tayo ng naaayon at nararapat sa ating posisyon. Iwasan natin na magkaroon pa na ng tampuhan sa barko. Okay? Lagi niyong tandaan sa mga marino natin, magigiting na marino, na kasalukuyan on board, masaya ang pamilya ninyo na naghihintay sa inyong pagbabalik. Kaya, lagi niyong tandaan, kayo ay mapalad dahil kayo ay may trabaho at naipuprovide nyo yung mga pangangailangan ng pamilya ninyo. Kaya ma-advise ko lang sa inyo guys, no, sa mga sima namin, sa mga marino namin, na lagi nyo lang tandaan,
na ito ay biyaya ng Panginoon na ibinigay sa inyo. Nakakapagtrabaho kayo, nakakagalaw kayo ng maluwag sa barko, at kayang-kaya ng pangangatawan ninyo, at may time kayo sa pamilya para tumawag at kamustahin sila, no? Hindi lang puro trabaho, guys. Kasi sabi nga natin i-balance natin ang sarili natin. Nagtatrabaho tayo para sa pamilya, kaya bigyan din natin ng time ang pamilya natin. Sabi nga nila, wag na wag nating kaligdan o kalimutan yung tinatawag na communication. Guys, sa communication, diyan mismo mapapa-strengthen ang good relationship. Okay? Kaya sa barko, hinihikayat ko ang marami, lahat ng crew natin, masaya kayo magtrabaho sa barko. Kasi masaya yung pamilya ninyo na sila ay natutuwa dahil nga sa tulong ninyo na pag-aaral nyo yung mga anak ninyo. Kaya iwasan natin yung tinatawag na tampuhan, yung mga pagalit-galit, tanggalin natin yan, no? Kasi guys, wag na wag kayong pumasok sa masalimuot na buhay. Tapusin ang kontrata, no, ng maayos, ng may mga ngiti sa labi. Yan, mga ngiti sa labi, yun sinasabi ko. Kumbaga, proud kayo na tapos yung kontrata ninyo at meron kayong target o mission sa pamilya ninyo na someday mapag-aral mo sila, mapagtapos mo sila, at makabuo kayo ng dream house. So yun sa pananakay. Kaya nga gustong-gusto ko na ipaabot paalam sa ating mga marino na you are very lucky while working on board. Kaya safety lang lagi sa barko, ingat lagi, no? Ngayon kung ano man yung inuutos sa atin ng nakakataas sa atin, guys, sundin lang natin to. Lalo na't kung ito naman ay naaayon sa operation na kung saan magbibigay ito sa atin na magandang inaharap natin sa trabaho. Guys, napakasarap magtrabaho sa barko, lalo na't masaya ang araw mo. Guys, yung evaluation mo, lagi mong tandaan yan. Kapag ikaw ay nagpe-perform ng tama sa barko, masaya ka, masaya yung pamilya mo, definitely, uuwi kang laging nakangiti. Okay? So yun sinasabi natin na ginagawa natin to hindi lang para sa sarili natin. Ginagawa natin lahat ng bagay na to para sa pamilya. At the same time, para makatulong tayo sa company. Kasi guys, kapag tayo ay nagtatrabaho ng tama sa barko, okay? So walang deficiencies, so masaya ang owner, masaya yung management. Dahil sa inambag nyong kagalingan sa trabaho. Kaya nga, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, ito yung maina na dapat natin tandaan na gumigising ka sa umaga na masaya ka, pumapasok ka sa trabaho mo o pumupunta ka ron sa trabaho mo na ikaw ay may mga ngiti sa iyong mga labi. So yun lang yung kasimple. Kaya open communication lang sa barko guys, open communication. Hindi naman tayo perfect, no? Hindi naman natin masasabi na kung matagal na tayo sa barko, alam na natin yung nangyayari. Hindi. Kailangan pa rin tayo na makipag-communicate to each other. I-open up natin, huwag natin itago kung ano man yung mga gusot. Big or small, i-share natin sa mga kasama natin on board. Kasi ayan yung magbibigay sa atin ng lunas para i-rectify yung mga problema. Kasi guys, huwag na huwag natin itago, no? Huwag na huwag natin itago yung maliit na problema. Kasi pag nag-accumulate yan, dumami yan, yung problemang maliit lalaki yan. Ang problem is, hindi mo kaagad binigay yung problema hanggang lumaki. Na-detain yung barko. Siyempre, sa pag na-detain yung barko, marami ang mapipinsala. Ibig sabihin yan, ma-off-hire yung barko, yung charterer, maaring yung kargamento niya na dapat niyang kukunin on time, hindi na makuha. So darating ang punto, siyempre papasok naman sa evaluation ng crew, bakit ganun nangyari. Damay-damay yan. Ngayon, kung sakasakali ikaw ay sinabitan dahil sa ganun sitwasyon,
at ikaw ay na-involve doon sa trabaho na yon, tinago mo, pag ikaw ay binigyan ng evaluation na mababa, guys, parang tinalikuran mo na yung pamilya mo. Parang hindi mo na inisip kung ano yung kinabukasan nila. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin maraming company, maraming ma-applyan, hindi yon. Lagi mong tandaan, kapag ikaw ay nagpe-perform ng tama sa barko at nagiging transparent ka sa bawat isa, ito ay yung pinapakita mo, mahal mo ang pamilya mo. Ganun lang yung kasimple. Kasi lagi yung tandaan, guys, no, sa mga onboard natin, walang nagtatagumpay sa mali. Dumarating sa punto, guys, na kahit anong tago natin sa mali, dumarating yan. Sisirit yan, lalabas at lalabas yan. Pag lumabas yan, pag pumutok ang problema, pag ikaw ay sinabitan, ayun ang mabigat doon. Okay? Alam naman natin, guys, na kapag tayo ay may problema on board, ang hirap mag-explain sa opisina. Marami na tayong ginagawa, nakadailanan para ma-survive natin sarili natin dahil nga sa bulilyaso. Pero, kung tayo ay gumawa ng tama, guys, lagi nyo lang tandaan, wala na kayong bagay na iisipin pa ng malalim. So, ibig sabihin yun, proud na proud ka, guys, at nakatingala ka dahil alam mo sa sarili mo, ikaw ay nag-perform ng tama. So, meaning, masaya ka sa ginagawa mo dahil nga mahal mo ang pamilya mo. Ganun lang yung kasimple. Kaya nga, ini-encourage ko, no? Ini-encourage ko kayo na sana maging maayos, no? Maging masaya kayo sa ginagawa ninyo, maging happy lang kayo, at lagi nyo lang tandaan na manalangin kayo na kayo ay proud, kayo ay blessed dahil meron kayong trabaho. Kaya wag nyo nang gawing masalimuot yung buhay ninyo. Lagi lang makipag-coordinate sa mga kasama, safety first lang, at hangad namin, guys, yung mga crew namin, hangad namin na kayo ay uuwi, no? Kayo ay uuwi ng buo, at kayo ay masaya, at ang pamilya nyo ay masaya rin naghihintay sa inyo. Lagi nyo lang tandaan yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo ang smooth operation ay magmumula mismo doon sa namumuno hanggang doon sa mga nasasakupan. Kaya kung tayo ay nasasakupan, meaning to say, kung tayo ay nasa mababang rangko na tinatawag, no? At yung mga senior officers natin na dinadrive tayo sa tama, dapat lagi natin tandaan, tayo ay magpasakop. Magpasakop tayo. Kasi definitely, kapag may mga utos sila o trabaho mang ginagawa sa ating, guys, at ginagampanan natin ng tama, definitely hindi tayo iiwan nila. Hanggang dulo, sasamahan tayo nila. Kaya, lagi niyong tandaan, sa mga seaman namin, nakasalukuyan, naka-onboard, pagbutihin lang natin ang trabaho natin, maging masaya lang tayo sa ginagawa natin, iwasan natin yung tinatawag na self-pity, yung tinatawag na very sensitive, tanggalin natin yan. Maging open tayo sa lahat. Ang sarap gumising sa umaga, lalo na kung yung nasa palibot mo ay kaibigan mo. Napakasarap magtrabaho, guys, no? Sa pang-araw-araw, kahit sabihin natin sa init ng araw, hindi mo alintana yung init ng araw. Bakit? Kasi masaya ka sa ginagawa mo, sa tinatrabaho mo, dahil meron kang pinapatunguhan at meron kang tinatawag na mission sa buhay mo na gusto mong continuous ang sakay mo, maging maayos, no? At continuous mo rin ma-provide yung pangangailangan ng pamilya mo. Kaya ganun lang yung kasimple. Kaya ini-encourage ko kayo dyan sa barko, no? Lagi lang, kayo, cool lang, cool. Huwag masyadong ma-depress, no? Lahat naman tayo ay dumarating sa mga problema. Normal yon. Pero, kinakailangan natin, guys, paano natin to dalhin ng tama. Ngayon, kung napipil mo na ikaw ay medyo nalulungkot ka,
mag-share ka ron sa mga tao na pwede mo naman bigyan ng mga hinaing sa buhay na sila naman ay trusted. Okay? So, kasi minsan guys, kung mapapansin mo, pag may problema ka, huwag mong isipin na ikaw ay magkulong lang sa kamarote mo o sa cabin mo. Masama yun. Kinakailangan, libangin mo yung sarili mo kasi lahat tayo ay dumadaan sa mga problema. Isipin na lang natin na malalagpasan mo to at nandito ka para sa pamilya mo. Ayun lang yung kasimple. Kaya wag na tayo magpadala-dala, no? Sa mga problema natin sa buhay. Kaya ayun lang, hinikayat ko kayo, guys, na i-motivate ninyo ang sarili nyo. Lagi nyo lang isipin na nagtitiis kayo sa barko dahil sa kapakanan ng mga pamilya ninyo. Lagi nyo tandaan, napakahirap ng buhay kapag ikaw ay walang trabaho. Wala kang trabaho sa lupa. Kumbaga, hinahanap mo ang pera. Hinahanap mo yung paano mo pakainin ang pamilya mo. Pero pag nasa barko ka na, pagbutihin mo. Kasi sa pang-araw-araw na ginagawa mo na kagandahan, batid ko na ang pamilya mo ay kumakain sa 3 beses sa loob ng isang araw. Mas okay na yun guys, no? Kesa naman tayo ay nakabakasyon at tayo ay hindi makasakay dahil nga sa bad records tayo, andyan yung time nagsisisi ka, huli na. Kaya hanggat na andyan ka sa barko, kung ano yung best na dapat mo ibigay, ibigay mo. Kasi, ayan, in return, ikaw rin ang mag-aani niyan. Kasi kung ano yung pinapakita mo guys, sa barko na performance mo, ang senior officer mo, sila lang ang naglilista, sila lang ang nag-record kung ano talaga yung ginagawa mo. Ganun lang yung kasimple. Okay? Kaya dapat meron kayong teamwork. Wag na wag nyong aalisin ang teamwork. Ngayon, kung magkakaroon man kayo ng konting samaan ng loob, normal yun eh. Kahit sa pamilya nagkakaroon yun. Wag na wag nyong pabayaan ang tinatawag na communication. Mag-open kayo at marunong ka rin na dapat humingi ng paumanhin. Marunong ka rin na dapat tumanggap ng kamalian. Kasi lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto. Ngayon, kung anong nasabi mo, pwede mong gawin na humingi ka ng paumanhin. Kasi yung kaharap mo rin na marino, yan din ay professional na katulad mo. Okay? So guys, sana maunawaan ninyo yung simpleng kino-convey ko sa inyo, no? Kaya nga sabi nga nila, bring happiness, sis, to the world. So yun yun. So dapat masaya tayo nagtatrabaho sa barko, wala tayong iniinda o dinadalang problema. Mahirap matulog guys, lalo na't kung may problema. Masarap matulog kapag free ang isip mo at lahat kaibigan mo. Parang ang feel mo, talagang rest na rest ang sarili mo at isipan mo. Dahil nga, cool na cool ka at gumagawa ka ng tama at nakikisabay ka at umaayong ka sa takbo ng trabaho on board. Kaya guys, lagi nyo lang tandaan, mahalin mo yung sarili mo. Number 1 yun. Ganon din sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Mahalin mo ang nakapalibot sa'yo, sila ang tutulong sa'yo. Okay? So anyway guys, maraming salamat muli, no? So anyway, shout out ako dyan sa Pasay kung saan ako nagmula, dito sa Rosewood kung saan ako naninirahan, at dyan sa mga onboard natin, no? Kay Captain Binjola, pre, kahit nakikita mo medyo inaantok ako, binigay ko sa'yo to. Kasi request mo to, pre. Sabi ko nga, ang nag-request sa akin ay malapit sa puso ko. Anumang hirap, anumang antok, gagawin ko, ma-provide ko lang to sa'yo, pre. So lagi lang mag-iingat, pre. Alam ko, marami nagmamahal sa'yo, isa na ako ron. At yung mga nakabakasyon, hinihintay ka kung saan ka sasampa, gusto nilang makasama ka. Kaya lagi mong tandaan, pre, ingat lagi. At alam ko, kaya mong i-drive ng mabuti ang mga kasamahan mo sa barko. Ipaintindi sa kanila kung paano magtrabaho ng payapa at masaya para sa kapakanan ng pamilya. So dapat maging maayos at saludo ako sa iyo, pre. Lagi ka lang naandyan at magkikita na tayo, pre. Malapit na ang kontrata mo. So anyway, shout out din ako kay Chief Engineer Bete na
walang sawa na sumusubaybay sa short vlog ko. Chip, salamat at alam ko medyo nagpapahinga ka na sa ngayon. So anyway, right after this short vlog na to, i-upload ko, then ipapadala ko sa inyo para na sa ganun makita ninyo na 24/7 ako hanggat maaari. Kung ano yung request nyo na pwede kong gawin, gagawin ko para lang sa inyo. Anyway, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye.